Anybody can be a president in 2028 except a Duterte. To be against Dilawan, Makabayan Black at administrasyon. Yan ang ikikwento ko sa inyo ngayong gabi. Gusto niyo marinig? Kaya tayo nandito, tayo yung nakakaunawa kung anong nangyayari sa bansa natin. Ang iba rito, hindi naman tayo magkakilala, hindi tayo magkaano-ano, yung iba na-invite lang. Kaya tayo nandito, naniniwala tayo na sa atin magmumula ang pagbabago ng bansa natin. Ito ang liberal, ang tawag sa kanila, mga Dilawan. Pakinggan niyo mabuti ha. Ang alyansa nila, Makabayan Black. At sila ay nakipag-alyansa sa administrasyon. Bakit? Nung panahon ni Duterte, ni Digong, nawala na ang liberal sa mga matataas na posisyon sa gobyerno. Ganun rin ang Makabayan Black na ginagamit ng ating CPP-NPA. Dinurog sila ni Digong. Hindi na sila makabalik. Kaya ang ginawa nila, nakipag-alyansa sila sa administrasyon. Their only vehicle para makabalik sila sa highest post dito sa bansa natin is through BBM. Good evening, good evening. Ayan, we're live. At ginamit naman sila ni BBM na attack doon sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Ang problema natin malaki ito. Alam ng lahat ito. Liberal, Makabayan Black, administrasyon, sinusuportahan ng Western world. Alam niyo na kung sino yung bansa na malakas. Kaya ang plano nilang lahat para magkaroon ng tsansa ang liberal at Makabayan sa 2028, kailangan nila ng sasakyan. Ang sasakyan nila, ang administrasyon. Kaya ang plano nila, narinig nyo yung nagsalita kanina, anybody can be a president in 2028 except a Duterte. Hindi natin sinasabi perfecto si Digong. Actually, para sa kaalaman nyo, alam ng iba sa inyo rito, kami yung nakipaglaban kung bakit natigil natin ang constitutional lockdown at ang persahang pagbabakuna ng experimental vaccine. Tayo po ang nagpatigil niyan. Pero wala tayong sigaw against sa gobyerno nun. Ang kinalaban natin, DOH at saka IATF. 2 buwan tayong natulog sa harap ng Supreme Court. 4 na buwan tayong natulog sa harap ng Senado. Kaya napatigil natin yan. Kaya nagkaroon tayo ng panandaliang kalayaan sa ngayon. Shoutout, sir. Ito na naman tayo. Mas mabigat na laban. Romel watching from Israel. Shoutout, sir. Mas mabigat na laban. Pero alam ko, maipapanalo natin. Bakit tayo kukunti lang? Ito siya. Gusto nyo malaman? Yes! Kapag kayo mga nandito, ako naniniwala yung mga vloggers natin na nandito, lahat ng sinishare ninyo katotohanan. Yes! Okay? Yes! Pero pag share ninyo, ang ginagawa ng mga minions nila, mga warriors nila sa keyboard, lahat ng sinishare ninyo, delete na agad yan. So hindi na kumakalat. Hindi nyo ba alam na lahat kayo ng mga makatotohanan vloggers, nakasyadubang kayo lahat? Yes! Yes! Akala nyo na isi-share nyo sa marami. Pero umiikot lang yan sa circle of friends ninyo. Pero anong ginagawa ng kalaban? Ganito, makinig kayo. Kapag may sinare silang mali, inuulit-ulit nila sa social media. Paulit-ulit yung mali. Paulit-ulit. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, hanggang 1 taon, paulit-ulit. Sa mainstream media, yung mali, paulit-ulit rin. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, paulit-ulit. Yung bagay na paulit-ulit din yung nababasa at nakikita, nagiging totoo na sa paningin at pandinig ng iba. Tama, mali? Tama! Ngayon, pagka may
may na-pick up kayo sa Facebook page ninyo. Kahit na mali, ang ginagawa ninyo, isinishare nyo pa. Yun ang gusto nila. Yung maling pinakalat nila na pick up nyo. Sabi nyo, mali ito eh. I-share ko nga sa circle of friends ko. Share nyo ng share. Yun ang gusto nila. Kasi yung mali kumakalat. Dapat pag may nakita kayong mali, delete nyo na agad. Mamamatay siya ng natural death. Nakukuha niyo yung logic? Anong ko sa inyo? Naniniwala pa ba kayo sa mainstream media? Lakasan natin! Naniniwala pa ba kayo sa mainstream media? Kita nyo, kunti lang yung matatalino. Lahat na nandito, kayo ang pag-asa ng bayan, kayo nakakaintindi ng tama. Tama! Lahat ng mga narito, mga bongo! Tama! Mas madili din ang mahikayat yung mga may cellphone na ginagandahan lang nila yung headline. Hindi pa nabasa yung kabuuan ng istorya, isinare na kasi maganda headline. Hindi nyo binasa kung sino nagsulat. Huwag kayong magsishare ng cut and paste. Huwag na huwag. Ang i-share ninyo, yung tao mismo na nagsasalita. Hindi fake news yun. Ngayon, alam ko naka-live yan. Pag sinare nyo yan sa FB page nyo, hindi makakarating sa lahat yan. Ang gawin nyo, record nyo. Maghanap kayo ng estudyante sa kalsada, sabihin mo, pakishare mo sa FB page mo. Makakarating yan sa marami. Ganyan tayo hinuhulma ng sistema. Kaya, never na mag-unite ang mga Pilipino hanggang nandyan ang bayarang mainstream media. Tama! Shout out Pilipino boy. Never mag-unite habang may nabubuhay ng mga bayarang vloggers. Tama! Tama! Shout out sa dyan. Gusto nyo malaman paano tayo manalo? Gusto nyo? Dito po to sa Sulaiman Rojas Boulevard. Sa Malate. Kahapon gusto na namin manalo eh. Kaso ilang piraso lang kami rito. Ang hirap naman na lulusogin natin yung kalaban, tapos sisigaw tayo. Napapaligiran namin kayo. Ilan kayo? 5 kami. Para tayo si Raulo nun eh. Gusto nyo manalo? Gusto! Huwag natin paabutin ng Nobyembre at Disyembre. Sa estimate ko, simula sa likod hanggang dito, mga nasa 300 pataas tayo. Mamaya-maya, may mga darating pa ng mga tropa. Abutin tayo ng 600. Ang Pilipino ganito. Pakinggan yung mabuti Majority ng Pilipino ganito. Noong wala pa yung cellphone, mas madaling magparami. Pag sinabi mo, punta tayo Luneta, ang dami kagad. Kasi yung balita, nasa nandun lang sa Luneta. Wala kasi. Telephone nun, may party line pa. Hahanap ka pa ng telephone booth, dala kang 25 para makatawag ka. Ngayon, mayroon ng cellphone, ang bilis. Bakit ang tagal natin dumami? Lahat ng Pilipino ang kaisipan ganito. Hintayin ko muna silang dumami, pag madami na, saka ako sasama. Tama! Ganun ang kaisipan. Bugok! Patay na kami, naghihintayan lahat. Kaya nga! Maganda, maghintay tayong dumami. Magdala ka ng tulugan mo rito mamaya. Dito tayo matulog. Dito natin, hintayin natin sabay-sabay dumami tayo. Wala nang uwian! Hindi sa Wala bahay. nang uwian! Wala na uwian. Ay po ito live. Wala pa itong kaya tayo. Kasi ang hirap araw-araw. Schedule tayo ng rally ngayon. Pahinga na 1 linggo. Schedule ng rally. Pahinga na naman. Schedule, pahinga. Walang katapusan. Wala tayong naipapanalo. Pero kung di na tayo matutulog lahat, dadami tayo. Walang uwian! Walang uwian! Mananawagan tayo. Tulungan tayo. Pagdala rito ng inumin, pagkain. Pag di sila nagpadala rito ng pagkain, pag nanalo tayo, isara natin sila. Sarayo, ano na panibagong pangalan ng Jollibee at Chowking at Macdo? Pag hindi tumulong ang Jollibee, hindi tumulong
at saka McDo. Isasara natin. Magtatayo tayo sa sarili natin. Johnny McChow. Yung ulo kay Chowking. Yung ulo kay Chowking. Yung katawan kay Jollibee. Yung paa kay McDo. Ang pagkain doon, siomai with wings. Tumulong na kayo. Dito na tayo matulog. Walang uuwi! Bago ako matapos, may ikikwento ako sa inyo. Ito, totoong nangyari ito. Nandiyan si General Kita, si Colonel Galang, General Romeo Pugis, General Garcia, Admiral Jose Suarez, mga kasama, may kwento ko sa inyo. Makinig po kayo sa kwento. Ito na po yan. Makinig po kayo. Kung paano tayo hindi laban actually, nakikipag-usap para manalo sa laban. Gusto niyo marinig yung kwento? Lahat ng kapulisan na nandito at nasa ibang lugar, nasa headquarter, majority ng kapulisan, kakampi natin! Tama, Sir General. Maniwala kayo sa akin! Maniwala kayo sa akin! Kakampi natin yan! Bakit? Kabilang sa atin na itinuturing mamamayan ay mga pamilya nila. Tama! Kaibigan natin sila. Kakampi natin sila. Kaya hindi sila makasigaw, nasa serbisyo eh. Ang sisigaw nang hindi nila maisigaw, tayo! Karamihan ng mga active AFP, karamihan, kakampi natin lahat. Tama! Maniwala kayo, ang kailangan lang nila makita para tumulong na sila sa atin, dumami tayo! Tama! Walang uwi! Walang uuwi! Walang uuwi! Walang uuwi! Walang! Ang umuwi ngayong gabi, ipagdarasal namin, pangungutin kayo! Easy! Easy! Mapanaginipan nyo sana si Martin Romualdez! Easy! Mapanaginipan nyo si Saldico! Di ba bangungot yun? Malaking bangungot yun! Di nyo ba napapansin? Di nyo napapansin? Minsan sa panaginip nyo, lumalabas yun sila, yung mukha nila. Tama! Si Lisa dyan! Si Lisa! Lahat yan! Lahat sila nakurakot! Pangalanan ninyo! Pinatay ko na lahat yan sa panaginip ko! May sinaksa ako sa ngalangala! Putangin na! Dinurot ko yung puso! Binuksan ko yung tiyan! Putangin na nagising ako! Kinagataw ng labok! Putangin na sabi ko sa labok! Putangin na ka! Bayaran ka rin! Bayaran ka! Putangin na patay na sana lahat kung di ako nagising! Mahirap yun kung di ka nagising! Naghanap ako sa social media. Naghanap kami. Open overtime. Naghanap ako ng mga magkukulang, magbabarang. Sabi ko, open overtime. Buta walang sumagot. Nabayaran rin. Sabi naman. Bayad lahat! Seryoso tayo. Tayo lang ang nakipag-meeting ng harapan sa Armed Forces of the Philippines. Yes! Gusto niyo narinig ang istorya? Go, Jen! Nakipag-meeting kami kay General Browner. Sinong kaharap namin? Binilang ko, nasa 25 to 30 active generals from J1 to J10. Nandiyan si General Browner, Vice Chief of Staff J1. Kumpleto sila. Ganun tayo makipag-usap sa kanila. Sinong kasama natin? General Ronnie Pugis, General Pilisardo Simoy, General Kaloy Kita. Palakpakan natin, nandito si General Kita. General Virgilio Garcia, Jose Suarez, Admiral, Colonel Metran, at saka ako. Anong pinag-usapan? Makinig kayo. Lahat ng problema ng bansa, maliit o malaki, sinabi
ni General Romy Pukis sa buong armed forces. Lahat ng problema sa gobyerno, sinabi ni General Pilisardo Simoy at ni General Sir, Kita. may raw, sir, to. Lahat ng problema sa mga kapag dating nakaupong politiko, sinabi ni Inaasahan po kasi General dating ni Virgilio Congressman Garcia. Kiko Barsaga dito at sinabi rin ni Admiral panawagan Jose at Suarez. sasamahan po natin siya kung saan Lahat ng pupunta. galaw ng taong bayan, sinabi ni Colonel Petran. Ang sinabi ko po, ganito, Yes, sir, kung pakinggan yung kung mabuti. meron na nga po doon, pupunta na tayo eh. Mga mahal naming general, wala nang maasahan ang taong bayan sa executive branch. Ito, pakinggan niyo po to. Lalo na walang maasahan ang taong bayan sa legislative branch, both upper and lower. Yes! Sa kanila, sinimot na nila ang kaban ng bayan. Tama! Ang problema, ang iba sa ating mga nasa judiciary, nababayaran. Wait and see. Ang nakakatakot, hindi naman lahat. Pero ang iba sa ating armed forces, tumanggap na rin ng pera kay Martin Romualdez. Sinabi ko po yan. At ang sabi ko sa kanila, kapag wala nang matakbuhan ang taong bayan, mag-aarmas na kami para protektahan yung natitira naming dignidad at yung nag-iisa naming buhay. Anong sagot ni General Browner? Kapag naman, baka sausawan tayo ng ISIS, maging battleground tayo. Ang sagot namin, buti General Browner, alam mo ang mangyayari. Wala din. Pero wala tayong sinabi o nanghikayat tayo na lumalabas sa social media, mainstream media, na nanghikayat daw yung mga retired na bumaba na sa pesto si BBM o suportahan, mag-withdraw sila ng support sa gobyerno. Walang ganong napag-usapan. Ang sabi namin sa kanila ganito, ang nagupo sa Commander-in-Chief. Bakit lagi sinasabi ng military yung hierarchy sa chain of command? Na kailangan sundin nila yung Commander-in-Chief. Pakinggan ninyo mabuti para maintindihan nyo paano tayo manalo. Ang Commander-in-Chief, si BBM. Kung hindi dinaya ng Sparkmatic, ang nagaupo sa kanya, taong bayan. Agree ba? Okay. Inupo siya ng taong bayan. Commander-in-Chief, ang nagaupo, taong bayan. Dapat ang sinusunod ng military, dahil ang nagaupo sa Commander-in-Chief, taong bayan, dapat ang sinusunod ng military, taong bayan. Tama! Dahil ang tinanumpa nila ganito, they swore to protect the people Yes! Tama! and uphold our Constitution. Tama! Yun ang pinanumpa. May pinanumpa ba sila, nabasa natin, nakita natin, narinig natin na they will protect only the President? Wala! They will protect only those corrupt government officials? Wala! Wala! Okay. Nagkakaintindihan na tayo. So pwede pala, dahil tayo ang pinakamataas, tayo nag-upo sa presidente, dapat tayo ang pinapakinggan ng armed forces. Ang tanong ko sa inyo, pwede ba nating utusan ang armed forces sa ngayon na huliin na lahat ng corrupt? Pwede! Pwede, pwede! Kahit ayaw kami! Pwede ba? Pwede! Pwede! Oh, lahat na nandito, gagawa tayo ng manifesto ha. Gagawin natin itong lugar na ito. Signature kami! Raja Sulaiman. Okay? Gagawin natin makasaysayan ito. Bukas gagawa tayo ng manifesto na inuutusan natin ng armed forces na arestuhin na lahat ng korap. Awo! Kasama si Marcos Gusto nyo makasama sa history. Aresto mo na si Bago! Okay. Pag hindi sumunod ang military, gagawa ulit tayo ng statement. Hindi nyo kayang ipatupad ang sinumpaan ninyo na protektahan ng taong bayan at i-uphold ng Constitution. Tama! Ang krimen, nangyari na, nangyayari pa, at mangyayari pa. Kailangan pa ba ng ebidensya? The very crime is happening before our very eyes. Hindi na kailangan ng ebidensya.
ebidensya. Alam naman natin walang makakasuhan eh. Kung ayaw tayo sundin ng military, gagawa tayo ulit ng manifesto. Hindi nyo kayang arestuhin. Kaming nandito. Kami na aaresto sa mga kurap. Tama! Tama! Arestuhin ang korap! Okay! Pamunuan natin! Pamunuan natin! Pipirma tayo lahat! Aarestuin ba natin? Aarestuin ba natin? Arestuhin! Aarestuin natin ang Pangulo! Arestuhin! Kailangan dumami pa tayo para ma-arrestuin natin ang Pangulo! Pwede ba? Kayo mga nasa bayan! Sa bahay ninyo! Lumabas kayo! At aarestuin natin ang Pangulo! Pamumuno kami! Pwede! Okay. Ganito. Tanong ko. Kailangan magkaintindihan tayo eh. Yung gagawin ba natin, legal o illegal? Good! Ulitin ko yung gagawin ba natin, legal o illegal? Legal! Tayo ang boss! Sino ang aayaw sa gagawin natin? Ang aayaw meron. Sabi ko nga, never tayo mag-unite eh. Ang aayaw sa gagawin natin, yung Dilawan, liberal, Makabayan, black, administrasyon, at yung western world. Pero gawin natin ito nang walang lihim. Kasi kung ang aksyon natin, hindi natin inililihim, save tayong lahat. Pag naglilihim tayo, may malaking problema. Nakuha nyo na kung paano tayo mananalo. Sinong sasama sa plano? Sinong sasama sa plano? Taas ang kamay! Sasama kami! Sinong hindi sasama? Ilawan! Mga bayat yun! Mga komunista! Ayan, komunista. Pagod na tayo. Pagod na. Isang buhos na lang. Isang sakripisyo. Tingnan nyo yung mga OFW, nag-declare na. Hindi sila magpapadala ng remittance. Walang kikitain ng gobyerno. Para maramdaman nila yung galit ng mga kapatid nating OFW na yung pera pinapatubuhan sa bangko, exchange rate, kinakaltasan pa. Wala naman na ibabalik sa kanila pag nag-retire. Wala naman integration program. Hikahus pa rin. Pag nagkasakit, wala tumutulong na gobyerno, walang pondo. Hihintayin ba natin na patayin nila tayong lahat? Hindi! Ulitin ko, hintayin ba natin na patayin nila tayong lahat? Hindi! Lalaban tayo! Walang uuwi! Kayo ang nandito. Alam ko pagod na kayo. Kung pagod kayo, mas pagod kami. Tama! Isang buhos na lang ng paghihirap. Kung mag-a-absent tayo isang linggo, baka pag nanalo tayo, mas magandang trabaho, mas magandang kinabukasan ang haharapin natin. Tama! Tama. Pag nanalo tayo, libre na ang medication ng lahat ng Pilipino. Tama! Pag nanalo tayo, libre na ang edukasyon ng ating mga anak at apo. Tama! Pag nanalo tayo, 50% ng kuryente subsidized ng gobyerno. Tama! Busina! 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 Bago ako magtapos, tatanungin nyo, baliw yata to si Captain Valeros, siya natin kukunin yung pondo. Makinig kayo! Hindi mo kailangang maging matalino para maging presidente. Ang kailangan mo lang, magkaroon ka ng puso at pagmamahal sa taong bayan. Tama! Dahil pag maunlad ang taong bayan, maunlad karamihan, maunlad lahat, maunlad ang bansa. Tama! Siya natin kukunin. Ang bansa natin, kahit isara mo ang pintuan at bintana sa mga foreign investor and developer, mabubuhay tayo bilang Pilipino. Nasa atin ang lahat ng natural resources. Nasa atin lahat ng likas yaman.
nasa atin lahat ng minerals. Ang malalaking inventor, nasa atin. Sino nag-invento ng fluorescent light? Sino nag-invento ng erythromycin, antibiotic? Sino nag-invento ng ATM swipe card? Sino nag-invento ng microchip? Lahat ng ginagamit sa buong mundo, karamihan ay nag-invento Pilipino. Busina! 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 Ngayon, lahat ng kinikita sa natural resources, mga minerals, lahat ng kinikita, regardless kung gobyerno ang nagmina niyan, regardless kung private sector nagmina, kailangan 50% ng kinikita ron dahil galing sa lupa yun, ang lupa sa taong bayan, kalahati, ibalik sa taong bayan ang kinikita. Tama! Tama na ang pandarang bom! 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 Ibalik through our basic needs. Doon siya ibalik. Hindi natin magagawa yan kung hindi tayo magsasama-sama at kung uuwi kayong gabi, kung uuwi kayong lahat never nyo na kami makikita na nakikipaglaban sa inyo. Pagod na kami. Tapusin natin ang laban. Huwag tayong matulog. Magkikayat pa kayo ng marami. Mananalo tayo sa laban. Magandang gabi sa lahat. Walang uuwi! Congressman Kiko Barsaga. Ang paunang salita ko po sa inyo ganito. Nagpapasalamat tayo ng dahil kay Kiko Barsaga at ng dahil sa ating UPI na pababa natin si Martin Romualdez as Speaker ng House of Representatives. Yan ay malaking pasalamat natin kay Congressman Kiko Barsaga. Alam naman ng lahat yan. Hindi naman lihim yan. Binigyan niya ng pressure sa loob ng House of Representatives. Ang UPI, binigyan ng pressure sa labas. Yun ang nangyari. So, 2 days lang, bumaba si Romualdez. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Yes! Alam niyo kung ilan lang kami doon sa House of Representatives? Nasa 300 lang, more or less. Isipin niyo. Pero nanalo tayo sa laban. Lahat naman, kahit nga yung mga anak natin, alam na may problema sa bansa eh. Tapos tayo may mga edad na matatanda. Sasabihin natin, walang problema sa bansa. Ang laki ng problema natin pag ganun. Darating si Congressman Kiko Barsaga dahil sa pagmamahal sa inyo, pagmamahal sa taong bayan, pagmamahal sa bansa natin. Mamaya, isipin nyo, 26 anyos. 26 anyos, handang mamatay, handang makulong para sa bayan natin, para magkaroon lang tayo ng pagbabago. Ang aking paunang salita, gusto kong maintindihan nyo bakit kami magkakasama rito. Ang United People's Initiative po, nanawagan, kahit anong political colors ninyo, Dilawan, Makabayan, kahit ano, kahit sir? na blue, verde, General dilaw, Pokis. puti, nanawagan kami. Sa panawagan na yan, under ng ating lead convener, si General Romy Pukis, magiting na PMA, graduate at 2-star general nung mag-retire siya sa Air Force. Nire-respeto at ginagalang ng mga retired military at ng mga active military. Nanawagan po kami. Hindi tumugon ang mga Dilawan, lalo Makabayan. Hindi tumugon ang ibang grupo. Ang tumugon lang ay ang Maisog. Ang tumugon lang ay ang PDP. Sila lang yung nakakaunawa kung ano yung gusto nating laban. This is not about the Dutertes. Tandaan nyo. Pakinggan nyo itong mabuti. Hindi siya perfectong presidente, pero nagbahal rin siya sa atin at nagbahal siya sa bansa natin. Tama! Kung sakali may kasalanan siya, dapat dito siya hiniringan, dito siya kinulong, dito siya ibinitay. Tama! Hindi ibinitay sa ibang bansa. Tama!
Bakit si Tevez pinabalik rito para dito hatulan? Ama! Bakit tinanggal si Digong sa bansa? Habang nandito si Digong, malakas ang loob ng karamihan ng taong bayan na lumaban sa mga tiwali. Malaki na ang mali sa bayan natin. Alam yan kahit na elementary. Ako may mga apo. Pag nag-uusap kami, alam nila may problema sa bansa eh. Isipin mo, 3 taon nakita yung picture ni BBM doon sa cellphone. Ano sabi niya? Bangag. Alam nung bata, bangag eh. Paano hindi bangag? Putangin na pati yung bagyo sinisi, hindi na raw sumusunod sa schedule. Putang inang yan. Hindi maintindihan nung apo ko eh. Sabi nung apo ko, yung bagyo ba no, may schedule. Sabi ko, aba, malay ko. Yun ang sabi ng presidente, may schedule eh. Tapos sabi niya, kami katatanim lang. Tapos bukas, pag naumagad, nag-ani na kami. Putang inang yan. Hindi mo na maintindihan eh. Alam ng majority, tingnan nyo ha. Alam ng majority, yung nakakaunawa may problema sa bansa eh. Alam eh. Tapos yung mga, ang mali sa Pilipino, kahit na ibinoto natin siya, o binoto ninyo sila, pag may nakita kayong mali, obligasyon, hindi kayo ipalan yun ha, obligasyon ng taong bayan na bumoto dun sa tao na punahin siya pag nagkakamali. Yun ang normal na tao. Hindi yung mali na siya, tapos aayunan mo, abnormal ka. Kaya ako, tahasan kong sasabihin sa inyo, lahat ng sumusuporta doon sa siraulo rin. Ama! Naintindihan nyo na. Yun lang ang gusto kong ibahagi sa inyo. Bakit kami nagsama-sama? Bakit nagsama-sama? Parating na daw Ang po. UP ay karamihan rito, mga retired military. Yan ang kabuuan ng UPI, United People's Initiative. Wala tayong laban na pinasok na natalo. Tandaan nyo yan. Ama! Matatalo tayo kapag ka marami sa atin ang bobo at baliw. Ma! Isipin nyo, 130 million ang Pilipinos. 130 million. Ilan lang kayo nandito? Pagpalagay natin kalahati, matanda, kalahati, bata. 60 million ang dapat nandito. Pero ilan yung nandito lang? Ilan? Putang ilang bansa to, kukunti na lang ang matino. Ama! Palakpakan ninyo sarili nyo, kayo na lang ang natitirang matino sa bansang ito. So yun po, binahagi ko sa inyo po kung paano kami nabuo. Ngayon, nananawagan pa rin kami sa kanila, sumama na sa atin. Kahit anong political colors, dapat magkaintindihan tayo sa isang common denominators. Sabi nga ni Kuya Par kahapon, kahit dilawan ka, kahit anong kulay mo, magsama-sama muna na tayo. Labanan muna natin itong korupsyon. Kasi pag hindi natin ay tama, kahit anong kulay natin, sama-sama tayong lulubog. Pag napatanggal na natin, naabitay na natin yung mga korap, saka tayo ulit mag-away-away. Pero sa ngayon, dapat alam natin ang priority. Magsama-sama tayo, tanggalin natin yung mga korap. Wala na tayong pondo. Kapapasa lang. Noong 2026, yung pondo natin sa 2026, ipinasa na nila. Alam niyo ba yan? Yung dating napondohan na hindi naman nagawa, pinondohan ulit nila. Putang ina. Wala na talaga. Maririnig niyo yung mamaya yan kay Congressman Kiko Barsaga. Darating siya dahil mahal niya tayong lahat. Gusto niyang mabago ang bansa natin. Salamat ng marami sa Maisog. Salamat ng marami sa PDP. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, maraming salamat po.